Muno po sa misang ito ay si Reverend Father Benigno Beltran, SVD, at ang kasama ay si Reverend Father Sherwin Tristan Arumin, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Gaya ng maging magkaugalian na, ang misa pong ito ay ialay natin higit sa lahat sa mga ALS learners, Alternative Learning System, para sa mga dropouts, out of school youth. Pinapabalik ng DepEd yan, tumutulong ang SBD dyan, at saka ang Shrine of Jesus, the Divine Word, at ang Christ the King Mission Seminary. Sa ika-27 linggo, sa karaniwang panahon ng simbahan, panalangin tayo sa Panginoon, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang nito mga banal na misteryo. Dahil sa aming kakulangan ng pananampalataya sa bisa ng kaligtasang iyong inialay sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dahil sa aming kawalan ng pag-asa sa bagong buhay na siyang bunga ng iyong paghihirap para sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Dahil sa aming nanlalamig na pagmamahal na hindi kayang tumanaw ng utang na loob sa iyong dakilang kabutihan sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Propeta Isaias ang malaking sama ng loob ng Diyos para sa kawalan ng utang na loob ng kaniyang bayan. Inaasahan niyang ang kaniyang kabutihan ay tutumbasan din ng mga tao ng kabutihan. Matuto sana tayo ng aral para mamunga ng kabutihan. Ang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ay aawit sa sintakong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sintakong mutya, sa libis ng bundok na lupa ay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna ay nagtayo ng isang bantayan, at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya, na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at kayon din kayo mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y namitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Haayaan kong itong mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay utusan ko ng huwag magbigay ng ulan. Ang ubusang ito ang bayang Israel, at ang Panginoong naman ang siyang nagtanim. Ang mga udyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasang magpapairal ng katurungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao, rooy palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangay malabay nito'y nakakaabot. Pati mga ugat humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray ito'y walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang.
Panginoon, iyong tanim, ubasan mong Israel. Ikaw manimbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Sa ikalawang pagbasa, ang ating kalagayan sa panahong ito ng COVID-19 pandemic ay talagang nakakabalisa. Subalit ang turo ni San Pablo sa mga Pilipos ay huwag magpatalo sa anumang pagkabalisa. Ang matibay na tiwala sa Diyos ang magdadala ng kapanatagan sa ating kalooban. Ang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hinyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita nyo sa akin. Kung magkagayon, sasain nyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin, upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta ulit ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa kanila. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin ng
mapasa atin ang kanyang mamanahin, kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba niyo nababasa sa talatang ito ang kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Maliwanag kung ilalapat mo ang Ebanghelyo sa unang pagbasa na ang pangunahing kahulugan ng talinghaga ni Jesus ay ganito. May mga Hudyo, bayang Israel, may tipan sa Panginoon, chosen people sila. Sabi ni Isaiah, hindi kayo nagbunga ng magagandang bunga. Maasim yung mga ubas na ibinunga ninyo. Sa Ebanghelyo naman, yung ubasan, gustong agawin noong mga kasama, noong mga pinagkakatiwalaan. Nagpadala siya ng mga alipin, binugbog nila, pinatay, binato ang iba. Sa wakas, pinadala ang anak ng may-ari ng ubasan. Gagalang nila yung aking anak. Hindi nila ginalang, pinatay pa nila. Si Jesus yun. Maliwanag na si Jesus yun. Yun po ang pangunahing kahulugan. Ngayon sabi naman ng inang simbahan, yung Biblia, hagdan-hagdan ang kahulugan niyan. Kasi minsan may poetry, minsan may talinghaga, minsan may allegory. Ilalapat po natin ngayon sa ating kalagayan. Yung talinghaga. Binigyan tayo ng Panginoon na magandang planeta. Sa madaling salita, sinira natin. Kaya ganito tayo ngayon. Kagaya ng mga katiwala sa ubasan sa Ebanghelyo, akala natin pag-aariin natin yung mundo. Kaya sinira natin. May mga tao ding gahaman nung ilang siglo na ang nakaraan, pupunta sa Afrika, pupunta sa Pilipinas, pupunta sa South America dahil mas magaling sila sa armas, sa mga sandata, sinakop nila ang mga taong iyon. Kagaya natin. Pagkatapos, kanila na yung lupa, maski malaya na yung mga kanilang tagasunod, kanila pa rin yung lupa. So wala nang pag-asa, yung mga walang lupa na uunlad ang buhay. Kaya, yung tatlong malalaking problema, global, sabi ni Pope Francis. Basahin ninyo, may bago na naman siyang encyclical, Fratelli Tutti, magkakapatid tayong lahat. Pero ang gusto kong banggitin ngayon ay yung kanya encyclical na Laudato Si, on care for our common home. Itong planeta, tirahan natin ito lahat. Kailangan yung dangal ng bawat tao mapangalagaan. Pero hindi napapangalagaan dahil iilan nga lang ang nagmamayari sa
malaking bahagdan ng yaman ng buong mundo. Sabi ng Oxford, 87 persons, individuals, possess wealth equal to the lower half of the population. Ibig sabihin, ilan tayo? 8 billion. Yung 4 billion na nasa baba, pag ipunin mo yung kanilang kayamanan, 87 persons lang galing sa West ang katumbas noong pagkayaman ng 4 billion na tao. Paano natin ito masusugpo? Kasi kung kanila na yung social injustice, kanila yung malaking bahagdan ng yaman, wala nang pag-asa yung nasa baba. Kaya global poverty po, pandaigdigang karalitaan. Ngayon, mag-aaway-aaway din po yan sila, kaya gagawaan ng mga barilyan, gagawaan ng mga walang katapusan ang hidwaan. Pandaigdigang karalitaan, pandaigdigang hidwaan, sabi ni Pope Francis. Tapos, dahil nga sa kasigyaman pa rin, global warming, climate change, pandaigdigang pagbabago ng panahon. Kasama na po dyan yung ating COVID-19 ngayon. Kasi kung hindi tayo gahaman, kung hindi tayo naghahangad ng kayamanan na walang hangganan, hindi tayo magkaka-COVID. Bakit nagka-COVID? Sinasalakay natin yung mga habitat ng mga hayop na nasanay na sa mga virus. Dadalhin natin yung hayop, iluluto natin yung mga paniki, at saka kung ano-ano pa dyan, mga panggulin, may virus yan. Narito tayo ngayon, pang-7 buwan na. Kasakiman. Kasakiman ang ugat ng pandaigdigang karalitaan, 1 bilyong tao nagugutom pag natulog na sa gabi. They go to bed hungry every night. Ayaw ng Panginoon yan. Hindi kalooban ng may kapal yan. Nakalagay sa banal na kasulatan. Pandaigdigang hidwaan, walang katapusang digmaan. Yumayaman pa ang maraming bansa. Yung Amerika, yumayaman yan. Gusto nating pumunta doon. Maraming Pilipino gusto pumunta doon. Mayaman sila, totoo yan. Yumaman yan dahil gumagawa sila ng baril, tinitinda nila doon sa mga nag-aaway ng mga bansa. Pandaigdigang pagbabago ng panahon, global warming, global climate change. Nahihirapan na tayo ngayon sa COVID. Hintayin ninyo, wala sa kalingkingan ng kahirapan at pagdurusa na ang idudulot ng idudulot ng COVID, hambing sa idudulot ng climate change. Yang Maynila, after 50 years, lubog na, laot na yan. Kasama na sa Manila Bay yan. Kasakiman. Gaya ng mga katiwala ng ubasan sa Ebanghelyo. Kailangan sugpuin natin yung kasakiman. Bakit ka pa? Bilyonaryo ka na pagkatapos ng aapi ka pa rin. Yung mga trabahador mo, hindi mo binibigyan ng sapat na sahod. Endo, 5 months lang, kasi kung mag 6 months, ayon sa batas, permanent na yan, may mga benepisyo na yan, ayaw mo. Kasi nakakaltasan ng $500,000 yung kita mo, 13.5 billion na ang kita mo Makinig ka sa Ebanghelyo, mamamatay ka rin kasi. Sakim ka ngayon. Nagtatawa ka, ha. Dami ng aking ane, sabi sa Ebanghelyo. Magpapatayo pa ako ng mga warehouse. Sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, babawiin ang iyong kaluluwa. At itong mga ane, kanino mapapunta yan? Panalangin po natin ngayon na sana maibsan para magkaroon ng sustainable future.
likas kayang kinabukasan yung mga bata na hindi pa pinapanganak, the coming generations. Yan ang ating ipanalangin sa misang ito, na sana masugpo ang labis na kasakiman, walang respeto sa pangangailangan at dangal ng iba. At ang isang pamamaraan dyan na maganda, sabi ni Nelson Mandela, sinasabi rin ng mga Santo Papa, ay ang edukasyon. Manalangin tayo na yung educational system natin na lubhang nahihirapan ngayon dahil walang face-to-face. Sana yung sinasabi ng DepEd na maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan, yun ang ituturo. Mas mahalaga yon kaysa quadratic equations at saka polynomial. Dahil kung hindi, sisirain ng mga batang marunong sa algebra, magiging mabuting engineer, sisirain nila itong mundo at lalong mag-aapoy lang ang kasakiman ng mga taong sobra na ang yaman. Sabi sa pangalawang pagbasa, ito ang ituturo. Tuturo ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Panalangin po natin ng SBD, kami mga Divine Word Missionaries, naniniwala po kami sa edukasyon. May 2 kaming universidad, may 9 kami na colleges, hindi ko alam kung ilan ng aming mga high school. Edukasyon lang na ayon sa sinabi sa pangalawang pagbasa, ang magiging kaligtasan ng planetang ito na nanganganib na. Yon ang ating ipanalangin sa Panginoong Diyos sa misang ito para sa ALS at para sa lahat na mag-aaral na magsisimula bukas. Edukasyon para sa kinabukasan. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya na yung Diyos na makapangyarihan ang may-ari ng daigdig na ito. At kung hindi natin pangalagaan, hindi tayo makasama sa buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na mapanatag ang ating kalooban sa harap ng anumang pagkabalisa at ipakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa kabaitan niya sa pamamagitan ng ating pangangalaga kay Inang Daigdig na siya ang may likha. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tunay na mapahalagaan nila si Kristo bilang batong panulukan ng ating buhay at magabayan ang kanilang kawan sa pagpapasalamat para sa lahat ng kabaitan ng buong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang makapagpapasalamat sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong buhay dahil sa kanyang kabaitan sa harap ng kaguluhan at pagkabalisang ating dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan
at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic at para na rin sa mga kawani ng pamalaang nagpapanatili ng kayusan sa ating lipunan upang manatilihin silang ligtas at panatag ng Espiritong Banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating matutunang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay na nanaayon sa ating kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito, upang mawala sa atin ang lahat ng kawalan ng utang na loob at magsikap na maging mabubuting mga kasama sa ubusan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ulirang buhay bilang mga alagad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming may likha ng santinakpan, hiniran mo kaming magmana ng iyong ubasan pagkatapos kang talikdan na iyong mga dating hinira. Ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal upang mapangalagaan namin ang daigdig na iyong ipinagkaloob sa amin bilang katiwala sa pamamagitan ng aming maayos na buhay at talagang mapahalagahan ang panulukang bato sa kaligtasan, ang iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pa ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamit sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang.
ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kumuha si Jesus ng tinapay. Pinasalamatan kanya Ama. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpasalamat kami dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal,
kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y mabubuhay, lalong-lalo na ang mga dating guro sa ALS at saka sa DepEd. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Nihiling namin, Panginoon, na idya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ni Jesus na banal na diwa sa inyo mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito
katawan at dugo ni Jesus, ang banal na diwa, nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga pagkakasal. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay. At nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo para sa mga ALS na mag-aaral, lahat ng mga guro ng DepEd. Panalangin din natin si Presidente Trump na nagkaroon ng COVID kasama ang First Lady at ilan sa kanyang mga kasamahan. Panalangin natin ang Pilipinas. 300,000 mahigit na yung may COVID sa atin, patuloy na naliligalig ang ating buhay. Higit na kailangan nating manalangin sa Panginoon sa panahong ito. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagilingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hilihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets, ipanalangin mo kami. May paanyaya po kami, buwan ng Rosario ang Oktubre, may kaunting paanyaya po sa inyo. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga anunsyo. Ang ating online mass schedule para sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Sa Oktubre 31, ang mga sumusunod na schedule ng misa ay gaganapin po dito sa shrine. 6:20 a.m., 8 a.m., kasama ang Garden of the Divine Word. 4 p.m., kasama rin ang Garden of the Divine Word. At 6 p.m., anticipated Mass. Sa ika-1 ng Nobyembre, Linggo, 7 a.m., kasama ang Garden of the Divine Word. 8 a.m. at 10 a.m. dito po sa shrine. Gayon din po sa 6:00 ng gabi. Sa ika-2 po ng Nobyembre, the commemoration of all faithful departed, 6:20 a.m., 8 a.m., kasama ang Garden of the Divine Word. At 6 p.m., gaganapin po dito sa shrine. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Christ the King Mission Seminary, ang Shrine of Jesus the Divine Word at ang Society of the Divine Word, iniimbitahan po namin kayo, inayahan namin kayo na samahan kami sa pagdarasal ng Rosaryo every 8 o'clock ng gabi. Ito ay inyong mapapanood sa Facebook page ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, Christ the King Mission Seminary Facebook page at Divine Word Media. So, araw-araw po sa buwan ng Oktubre, buwan ng Rosaryo, magdasal tayo ng Rosaryo, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, naway protektahan tayo palagi ng Panginoon at gabayan tayo ng Inang Maria. So, samahan niyo po kami every night, 8 o'clock ng gabi, para sa ating pagdarasal ng Santo Rosario.
Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan at panatilihing ligtas ni Jesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos. Triune God live in our hearts. In the hearts of all people. Saint Arnold Janssen. Pray for us. Saint Joseph Reinadimets. Pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.